Chapter 1, verse 1 to 20. Okay, so I'll be reading in NIV version and then you just follow lang silently. Okay, so I hope siguro baka naka-flash dyan. So there was a certain man from Ramahaim, Zophite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, son of Elihu, the son of Tahuhu, the son of Job, an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah, and the other Peninnah. Peninnah had two children, but Hannah had none. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were the priests of the Lord. Whenever the day came to Elkanah to sacrifice, he would give portions of his meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her, till she wept and would not eat. Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't mean more to you than 10 sons? Once, when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now, Eli, the priest, was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept and much prayed to the Lord. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servants, but give her a son, then I will give him to the Lord for all of the days of his life, and no razor will ever be used on his head. And she kept on praying on the Lord. Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long will you keep on getting drunk? Get rid of wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servants for a wicked woman. I have been praying here all out my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Early the next morning they arose and worshipped before the Lord, and they went. Then they went back to their home at Ramah. Elkanah with Hannah his wife, and Elkanah lay with Hannah his wife, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, Because I asked the Lord of him. Okay, the Lord will bless upon the reading of His Word. So, yan po ngayon ang pagtuunan natin ng ating as a message natin ngayon. Okay. You see, nakita natin dito sa background, this book of Samuel is written by himself, Samuel. Sa may mga commentaries na nagsabi. Okay, so si
si Samuel, before he was born, there was Elkanah, my wife, may dalawang wife. That time, Israel, pwedeng mag-asawa po na marami. As long as pwede mong mabuhay. Okay, but this time, hindi na po pwede mag-asawa ng sobra ng isa. So, dapat isa lang talaga. Okay? So, that was ancient sa unang panahon sa Israel po. Siguro sa ibang bansa may mga ganun din. But we will going to study Hannah's wife and the season for his life. So my message po ngayon na dadalhin ko po sa inyo is your season of favor. Sabi yan, parang seryoso yata kayo. Sabi mo yung katabi mo, your season of favor ngayon. Do you believe that there is a season of favor? Naniniwala ba kayo yan? Okay, so pagtuunan natin yan ngayong araw na to. Okay, so season, i-ano natin yung season is, like dito sa Japan, may season na 4 season. Winter, summer, winter, spring, and autumn. Okay, so season is parang ano siya ng time, consists of time. So, bago may time na bago siya mag-winter, may autumn. So, there is a span, my time, sa changes of season. And that is season and then time, my time. So, ano natin sa biblical din, maano din natin na in everything, there is a season. In Ecclesiastes 3:1. So, in everything, sa lahat-lahat dito sa salibutan ay may season. So, there is a season dito naka-under dito sa Ecclesiastes 1 pababa, may time for born and then time to die. May time na mag-plant and then may time na mag-reap. So, may time to hate and a time to embrace. So, everything under heaven, this world, there is a season. So, if there is a season sa atin na walang-wala tayo, there will become a season for us for blessing. If my time na namomroblema tayo, my time then there will be a season will come. Now we will be glad. Okay, so that is a season now. We talk season. Okay, so this book of Samuel records the transition, yung pagbabago ng Israel. Si Samuel, kung anuhin natin yung background, kung basahin natin yung book of Samuel, si Samuel was planned na maging matalas siya dito sa salibutan because the plan of God is for him na siyang maging prophet, siyang maging leader, siyang maging yung judge. Actually, siya ang last judge. Kasi yung panahon na yon, ang Israel wala pang king. So, before King Saul, the first king of Israel, there was Samuel. Nandun na si Samuel. And then before David, nandun na si Samuel na nag-anoint sa kanila. So, the first king, Saul, si King Saul, ang unang-unang hari sa Israel. And then, the greatest king is David. So, yun ang panahon ni ni Samuel na maging prophet doon sa panahon na yun, sa kanila. Okay, so that is a very important season na si Samuel, wise siya na inano ng Panginoon. But hindi natin anuhan yan ngayon. Yung life ni Hannah. Before Samuel siya na punta sa sanlibutan, before siya na tao, we look on the life of Hannah. Okay? So, sundan lang po natin yung natin sa Bible. Okay, so si Elkanah had 2 wives. May anak siya sa verse 2, no? Elkanah had 2 wives. Si Penina
may dalawang anak. But Hannah, wala siyang anak. Okay, so si Hannah in sa Israel, yung walang anak, kahit siguro ngayon sa ibang bansa, pag walang anak, parang miserable yung buhay ng tao, ng babae, ng asawa na walang anak. Parang yung bang malumbay, yung walang buhay kasi wala ngang anak, hindi nga makaanak. So ang pagiging makaanak is dako kay na sila nga mura og kuan sa ilang kaugalingon steam na makuan sila na sila ikapakita taas noo sila na may anak yung babae na magkaroon ng anak. But ito tingnan natin si Hannah, wala siyang anak. Okay, so wala siyang anak. So ang barrenness parang yung matamlay kasi wala siyang anak, hindi siya magkaanak. So parang wala siyang kabuhay-buhay. Yung ano niya, yung walang kasigla-sigla yung buhay niya. Okay, so Hannah, the meaning word Hannah is actually favored. Favored sa Ginoo, sa Diyos. May favor sa Diyos yung actually meaning ng Hannah. But nakita natin bakit wala siyang anak. Okay, so that's the biggest question. No? Bakit wala siyang anak? Then back to Penina, may mga children. Okay, so even though wala siyang anak si Hannah, ang kanyang husband na si Elkanah, may favor din sa kanya. Love her so much. Binigyan siya sa makikita natin, double portion of meat may bibigay doon sa kay Hannah instead. Although wala siyang anak, pero yung favor ni Elkanah, ang kanyang husband, binibigay pa rin niya doon ang love niya kay Hannah kahit na wala siyang anak. Okay, so in verse 6, because na nagsunod kayo. Okay, so whenever the day in verse 4, whenever the day came to Elkanah to sacrifice, he would give portions doon sa kanyang dalawang asawa, kay Penina at kay Hannah. But makita natin dito double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Makita natin dito yung close her womb. Yung sinirahan. Meaning ng close is to put something like a flow. Meaning close is not yung dictionary na may explanation. This means that this is not a close totally, but this is temporary close. Yung mattress ni Hannah. Okay. So meaning temporary close, meaning stop siya, obstruct for a purpose. So sometimes hindi natin tingnan yung sarado na pintuan is yung yung sarado na talaga yan na hindi nila mabubukas. It means put something na stop, ginabukan lang, gina-obstructan lang. So, to cover position. Okay, so ang meaning ng close. Okay, so let's continue. And because the Lord had closed her womb, her rival keep on provoking her. Okay, so dahil po sa yung sarado yung yung mattress niya, hindi siya makaanak. Yung rival niya na si Penina keep on provoking. Okay. So dito na makikita natin yung life ni Hannah, nag-umpisa na yung yung parang sa atin pa nag-umpisa na yung kalbaryo sa Bisaya. Okay, so mga struggle. Because of her rival na si Penina, yung provoke sa kanya, inag-aasar, yung bang stir to anger, parang pagalitin, pinapagalit siya,
Kung sa ato pa na sa Binisaya kanang gina-insulto ba, ginadaw-daw. Okay. So ang kanyang rival. Okay. So But Hannah, wala lang siya, hindi siya nag-response, hindi nasulat dito na nag-response siya, nag-react siya against kay Hannah. Si Hannah wala din nag-react against kay Penina kasi hindi man nasulat dito na ano siya, but because Penina in-irritate siya hanggang mag-irritate si Hannah. Her rival keep on provoking. So, yung pagalit, yung provoke means pro and then vogue. Yung pro is future and then vogue is to steer into anger. Yung pagalitin, yung pukawin, yung parang yung sabihin na, ano ka man, ang tanga-tanga mo, danghag ka sa atin, ganyan. So para yung tao, siguro lahat tayo nakasabi na ng gano'n, no, sa mga kapatid natin, sa mga ano natin, or sa mga anak natin. Kadalasan sa mga anak natin, ikaw talaga tanga-tanga mo. Oh, so parang yung sa atin, para siya matauhan, para siya makamata, para siya makaamgo. Yun sa atin. Tanga ajutin mo eh. So that is also a sample of provoking. Or danghaga ni tawhanan niya eh. So ikaw na. So that is also provoking para siya makamatnon. But kung ato ang tanawon baya day na kana day provoking day di pwede na maayo. Tanawon nato sa Galatians 5:26 daw. In Galatians 5:26. Yung pag ano day sometimes pag provoke nato, nagaingon ba sinasabi sa Proverbs, do not provoke your children into anger. Okay, so let's see this 5:26. Galatians 5:26. Let us not become conceited, provoking and envying each other. So na ano, klaro no, na dili day maayo ang magkanang mo sulti ta, yung sabihin natin sa kasamahan kapatid natin nga kanon i-provoke natin siya ito ang yung magagalit siya. It is biblical na hindi dapat natin sabihin. Let us not become conceited. Yung hindi tayo maging mayabang, hambog, pataas, yan ang meaning ng conceited. And then, provoking, yung magpagalit, nagkagalit yung ano natin, yung mga kapatid natin, yung mga kasamahan natin, yung mga anak din natin, kasi nandyan sa Bible, do not provoke. Okay? So, and yung envy is inggit, yung maiinggit din. Hindi pala maganda yung talaga maiinggit. So verse 8, if you're following, the verse 8, Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Si Elkanah, gusto niya i-divert yung yung paglulumbay ni Hannah kasi nga doon sa panglalait ni Penina sa kay Hannah, parang niya, di ba ako sapat sa iyo? Di ba sapat na may 10 anak equivalent sa akin? Sabi ang niya, parang niya, pero hindi alam even si Elkanah, hindi niya alam yung feeling ni Hannah na yung inirritate siya, piniprovoke siya, yung iniinsulto siya, inaano siya ni Penina, yung mga insulto, yung mga panlalait sa kanya, hindi talaga maintindihan ni Elkanah. So gusto ni Elkanah na i-change yung parang mood ni Hannah para lang hindi siya malungkot. But hindi niya talaga maintindihan yung talagang feeling, yung feeling na naiinsulto, yung feeling na napuprovoke, yung pinagagalit, yung dinalait, yung parang sinasabihan ng hindi maganda, yun hindi naintindihan yun ni Elkanah. So gusto man baguhin yung feeling ni Hannah, pero hindi talaga magbabago yun. Okay, so once they went, sa verse 9, when they
when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on the chair by the doorpost of the Lord's temple. Okay, so verse 10. In bitterness of soul, Hannah wept and prayed to the Lord. Okay, so dito na, nag-umpisa na. In bitterness, yung sakit ng loob, yung ba, kasakitan sa kanyang loob. Kasi hindi na talaga, parang sa tuwa pa, hindi na makaya, hindi na magwanta. Yung sakit niya na araw-araw, taon-taon na lang, nakikita sila ni Penina na nilalait siya. Taon-taon na lang na sinasabihan siya na ganyan na hindi ka magkaanak, wala kang silbi. Ganon. Taon-taon na lang yun niya maririnig. Okay, so, in bitterness, sa kasakitan ng kanyang puso, umiyak siya. Umiyak siya na todo-todo. And then, he prayed to the Lord. Okay, so, dito natin makikita, sometimes yung sa buhay natin, yung mga bitterness, yung mga kapaitan, yung mga maririnig natin mga panlalait, yung mga maririnig natin ng mga masakit. Sometimes it will lead us to God, lalapit tayo sa Panginoon. Dahil sa atin, hindi na tayo magano, kahit nga yung asawa natin, kahit na yung asawa nga ni Hannah, hindi nga makabigay ng yung parang relief doon sa kanyang dinadala na kapaitan. Okay. So, umiyak siya, pumunta siya sa Panginoon na alam niya na yung Panginoon lang ang makapagbigay ng lunas sa kanyang dinaramdam. Okay. So, nakita natin dito si Hannah, he went directly to God. Instead na nakita niya yun si Eli doon sa doorpost, papunta niya sa doon sa temple, instead na magpunta siya kay Elkanah, nagpunta siya doon sa Panginoon. Sometimes tayo, kung may mga pumupunta tayo ng mga tao, kung iba't ibang mga tao, pumunta tayo sa mga kilala natin, sa mga kaibigan natin, o yung sa mga tao na nag-ano tayo na sila ang makapagbigay ng lunas sa ating mga dinaramdam, sa ating mga na ano ngayon, na yung experience ngayon. Okay, so hindi tayo dapat pupunta sa tao kasi yung tao magbabago yan. Yung isip ng tao magbabago, yung feeling ng tao magbabago, yung tao na sinasabihan natin magbabago yan. Yung ngayon, hindi siya yan ngayon. Darating ang panahon, magbabago yan. So, hindi tayo dapat pupunta sa tao, pupunta tayo dapat sa Diyos. Doon tayo magsudan, doon tayo mag-pray, doon tayo manalangin. Hindi tayo mag-ask sa tao ng mga anything, na mga instead na makapagbigay sa atin ng yung mga magagandang advice, magsisismis pa tayo. So, dapat pag-ingatan din natin. So, kailangan pupunta tayo direct sa Panginoon. Like kay Hannah dito, na ginawa niya, pumunta siya direct sa Panginoon, hindi sa tao. Okay? Okay, so, and then sa verse 11, he addressed to the Lord. Lord, O Lord Almighty, yung ina-acknowledge niya yung Lord na Almighty, yung may yung kapangyarihan ng Panginoon na sa other translation is Lord of Hosts, meaning Lord of the universe. Meaning the universe na nagagunit sa mga stars, sa mga planet. Yan ang Lord na ina-address na the God of all power, Almighty. Doon niya ina-acknowledge. And then, she made a vow. Okay, so this is very interesting. She made a vow. Yung vow na Yokoha, yung promise. Okay, so she made a promise. So ito yung interesting kasi God is a God of covenant. He is a God of promise. Okay? So do you believe in that? Even David, kaya murag natulog naman. Okay, so hallelujah. Ako kayo, amen si Brother Edison. Okay, so naasay kuhan. Naghatag, ano siya ng covenant? Nakig-stone niya sa salita, nakig-deal siya sa Ginoo, nakig-deal siya sa Diyos. She made a vow. Kung makita na to sa 11. And she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery.
So, inaano niya yung sa kanya sarili, binababa niya yung kanya sarili, and then, she made a vow, Lord, kung ganito, kung sana His misery and not forget your servants, give her a son. So, yun na, naghahingi na siya ng anak. Kasi yun ang una-una yung problema niya, yung wala siyang anak, wala siyang, kasi doon nga siya dahilan na dinalait siya kasi wala siyang anak. So, he asked for a son. Okay? So then, I will give him to the Lord for all the days of his life. So, sabi niya, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, yung anak na ibibigay mo, ibabalik ko siya sa iyo. Magsiserve siya sa iyo, yung anak na ibibigay mo. Okay, so yun ang agreement niya sa Panginoon. Okay, so remember, naghingi siya ng anak. Kasi yun ang nag-push sa kanya na yung sa kanyang bitterness, yung sa kanyang sakapaitan, dahil sa wala siyang anak, dahil sa dinalait siya na wala siyang anak, makarinig siya ng mga hindi magandang mga salita galing sa kanyang yung karipan. So, yun ang nag-push sa kanya na lalapit siya sa Panginoon para mabigyan siya ng anak. So, nag-ano siya ng vow, ng promise, ng covenant na kung magkaanak ako, Lord, bibigay ko siya sa iyo. Okay? So, makikita natin si Hannah, yung bang makikita natin sa kanya na pinaprocess na siya ng Panginoon. Dahan-dahan na yung process sa kanya na lalapit siya talaga sa Panginoon. Okay, so yun ang promise niya kay Lord na ibibigay niya ulit, ibalik niya doon sa Panginoon. Ang boy mag-serve sa kanya, sa temple. And she keep on praying to the Lord. Okay, so she keep on praying kasi yun na nga, kasi dahil nga doon sa dinaramdam niya, sa kapaitan niya na dinadala, yung bang kabigatan, sometimes yung bang sa atin na nakaano tayo na kahit na maglakad tayo na wala na tayo sa sarili, nag-iisip tayo na ganyan, sana makakita ako ng panlunas, sana ganyan. Dito rin na-experience din niya ni Hannah. Even though Hannah was praying in her heart, ang kanyang lips yung lips na hindi, walang voice, walang boses, pero yung lips niya nag-keep on bubbling, nagalihok, kahit na walang voice na magawa sa kanyang dito sa lamunan. Okay, so in verse 9, sa verse 10. So yun na nga, sa bitterness, he prayed much into the Lord. So yung bitterness niya, yung pagkapaitan na na-experience niya, yun na nagtulak sa kanya na makagawa siya ng promise sa Panginoon, na yun ang nag-lead sa kanya na mag-pray siya, na mag-ano siya ng promise na yung magkaanak siya, ibigay niya sa Panginoon, yung bata mag-serve as priest doon. Okay, so alam natin na yung God is a God of covenant. Even kung ma-remember na to si Jacob, kung nababasa natin yung book, yung life ni Jacob, si Jacob made a covenant with Laban nung panahon na nag-ano siya kay Laban, na yung mga pangasawa niya, yung mga anak ni Laban na ganun, pero inano siya ni Laban, yung parang trinig siya. So but mabasa natin yan sa Genesis 28:20-22. Imagine 21 years na remember ng Panginoon yung promise ni yung covenant na binigay ni Jacob sa Panginoon. 21 years. Hindi tayo dapat be careful tayo magawa ng promises sa Panginoon. Talagang i-claim niya yan. Hindi talaga niya makalimutan yan. Makikita natin sa life ni Jacob, 21 years. Siguro
tayo, di na tayo makahinumdum nga bawo ba 21 years makalimot na tayo na. But the Lord dili siya makalimot because He's a God of covenant. He will remember kung unsa ang covenant. So dapat be careful ta bago ta maghimo og kanang bawo sa Ginoo kay He will claim that. Ako personally sa akong life yung bata pa ako kasi medyo matanda na ako ngayon. Yung bata pa ako whenever may mga rally, mga convention, naglapit talaga ako dun sa harapan na magpagamit ako sa iyo, Lord. So time nagpass ilang years na hindi ko yung nakala na sa punto ng ganito ngayon. Kasi hindi ko kagustuhan, hindi ko talaga plinano, hindi ko talaga maging elder na maging hanggang sa ganito hanggang sa araw na to, hindi ko talaga inakala na makapag-preach ako sa harapan ng mga tao, ng mga precious sons and daughters of the Lord. So hindi ko talaga inasahan na ganito mangyayari because I know I've made a promise sa Panginoon na Lord, I will serve you. Gamitin mo ako. Noon pa yun. Hindi ko manatanan kung anong araw yun, kung ano yung petsa. Pero dito na-realize ko na nag-ano pala ako ng promise ng Panginoon na magpagamit ako sa iyo. So, when time na sinabi nila Pastor Dorcas, sinabi nila Yussi, some of the members here na magbigay ka ng mensahe, ikaw magbigay kasi ikaw ang elder, doon ko na-realize na nabasa ko to, that I made a vow to the Lord na magpagamit ako sa Kanya, sa iyang buluhaton. So, I have no choice. Okay? So, nandito ako. So, I have no choice. Okay, so, that is a vow. So, dapat yung vow natin, hindi natin dapat, take easy lang. God will make time. God will kanang maggawa talaga ng paraan ng Panginoon na yung plano niya talaga mapunta ka talaga doon kasi nag-ano ka ng vow. Hindi pwede na hindi mo dito siya tumanon, dili pwede na dito siya tumanon. Okay. So, moto si Jacob imagine for 21 years na remember pa ng Panginoon. Okay, so talaga ang Panginoon makapangyarihan, no? And then doon na ni Hannah, si Hannah na nadala siya doon sa doon na situation na dahil sa bitterness, dahil sa kapaitan, dahil sa yung kasakitan, yung sa mga paglalait na narinig niya, nagpunta siya sa Panginoon. Doon siya nakipag-deal sa Panginoon, nag-pray siya sa Panginoon na Lord, kung bigyan mo ako ng anak, nag-promise siya doon sa Panginoon na kung bigyan mo ako ng anak, ibibigay ko yan sa iyo. Ibabalik ko yan sa iyo na mag-serve siya, bigyan mo lang ako ng anak. So yun ang unang-una na yung kanyang purpose. Bakit siya nagbibigay ng bakit siya nag-aano ng yung promise or yung vow. Okay. Even si Eli, na-misinterpret siya na lasinggera. So, doon pa, nadagdagan pa yung nadagdagan pa yung sama ng loob niya. Instead na si Eli magbibigay ng comfort sa kanya kasi priest si Eli, yun din siya ang isang nakapagbigay na napagkamalan pa siya na lasinggera. So, nadagdagan ulit siguro pag may time tayo na ganyan, nandun na tayo sa problema, nandun na tayo sa yung kapaitan, nandun na tayo sa panahon ng kasubanan. Then napay tao, magsurang-surang maana sa palahubog ka, palahino man siguro ka, kaya sige ka kanyaw-yaw diyan. So siguro damor ta ma-irritate, damor ta masuko. But nakita na to sa iyang heart kay Hannah. Sa Lord, no, your servant is deeply in trouble. Naako sa kasubanan. Ngano kong naingon-ani, ngano kong nagapray, ngano kong nagkasubo, nagduol ko diya sa Ginoo, ngano kong gitugyan ako diya sa tanan sa Ginoo, ngano gihatag ako ang akong tanan, gipati diya sa tanan sa Ginoo, kay naako sa karon sa kasubanan, sa lawom nga kasubanan. Wala ko nahubog. Ana siya. Instead,
gisulti niya yung giingnan niya ngayon ani ko tungod sa akong debate. So, instead na ganun, gi-bless siya ni Eli. Gi-bless siya, makita na to sa verse 15. And then sa verse 16, makita na to. And then, yun, gi-bless siya ni Eli na do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. So Eli answered, go in peace. May God of Israel grant you what you have asked of him. She said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. So yun, early in the morning, yung natapos na yung yung prayer niya, early in the morning, early in the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home and at Ramah. Elkanah lay with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. So in a course of time, in a course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord of him. Okay, so in the course of time, yung course of time is nagsabi doon, time, yung panahon. Ay, thank you. Thank you. Okay, so yung course of time, yung panahon, yung season, dumating na yung kapanahon. Yung dumating na yung panahon na God remember Hannah's prayer. Okay, so because she prayed out sa iyang heart, he poured out of her heart, out of her anguish, galing talaga sa puso niya, yung talagang totoo na prayer. Kahit na yung nakamalan pa siya na lasinggera, kahit na nakamalan pa siya na yung hindi maganda. Pero God remembered yung prayer ni Hannah. And then in the course of time, yung season, yung time na dumating na, that is the season, kapanahonan na dumating na yung takda na panahon na bibigay na niya kay Hannah, ng Panginoon kay Hannah, yung answer. Okay, so Hannah conceived, nanganak na si Hannah. Okay, so yung anak niya, pinangalan niya o Samuel, meaning dahil yung hiningi niya sa Panginoon. Okay, so sa time doon na sa trouble ng panahon ni Hannah na nagka-trouble siya, na yung sa masakit yung looban niya, kung makita natin, God, yung Panginoon talagang ginawa na niya na process yun para lumabas yung nasa heart ni Hannah. Makikita talaga. Kasi ang Panginoon hindi siya tumitingin sa outward appearance. Hindi siya tumitingin doon sa katayuan ng tao. Hindi siya tumitingin doon sa kung ano yung tao, kung kumpleto ba yung tao, kung hindi ba yung kumpleto. Hindi siya tumitingin doon. Kung gwapo ba yung tao, kung gwapo ka ba, or maganda ka ba magsalita, or magaling ka ba, hindi siya tumitingin doon. Kung makita natin din sa Samuel, sa book of Samuel, when David, pinili na ng Panginoon si David sa Samuel, makikita natin yan sa Samuel, kung susundan ninyo. Sa Samuel, doon din sa Samuel, sabi ng Panginoon, huwag kang titingin doon sa appearance ng tao. Huwag kang pipili doon kasi maganda siya tao, bugi siya. Maganda siya. Ang ng tao, tinitingnan ng Panginoon yung heart. Okay? So in Proverbs also sinasabi, the Lord weigh the heart. In man's way, so way natin sa daan natin, sa lahat ng mga ginagawa natin, nakikita ng Panginoon yan. Nasa book of Proverbs, the Bible says that ang lahat na natin ginagawa, nasa full view, yung full screen. Nakikita yan lahat ng Panginoon. Hindi nakikita sa atin. And then, also, He says in the Bible na
He weighed the heart. Tinitimpan niya yan, tinitingnan ng Panginoon kung ano yung talagang nasa puso natin. Kung totoo ba tayo sa ginagawa natin, totoo ba tayo sa mga sinasabi natin, totoo ba tayo doon sa mga iniisip natin. So, yung heart ang importante, yung tinitingnan ng Panginoon. Okay, so in a course of time, doon dahil nakikita ng Panginoon, doon sa process sa kanya na kay Hannah, ginawa ng Panginoon sa kanya, yung hiningi ni Hannah na anak, ay hindi lang talaga basta-basta na anak. Makikita natin si Samuel. Imagine si Hannah naghingi ng anak, but God hindi nagbigay ng anak lang. Hindi lang anak, hindi lang ordinaryong tao ang ibinigay ng Panginoon sa kay Hannah. Kung hindi, sa proper time, sa proper arrangement, sa proper na season ng panahon, kasi yung Israel mag-establish na lang sila nag-establish na ng kingdom. So sa panahon ni Saul. Kaya piniprepare na ng Panginoon yung panahon ni Samuel na namatao si Samuel, and then mahimo siyang judge, na mahimo siyang leader to prepare sa gagawin ng Israel. So nakikita talaga ng Panginoon yung panahon bago pa maging tao si Samuel. Nakikita na ng Panginoon, napaplano na ng Panginoon yung lahat. Okay, so sa season, sa panahon. So yun, si Hannah naghingi ng anak, but the Lord gave him ibinigyan siya, hindi lang ordinaryo na anak, kung hindi prophet, leader, naging leaders, na naging judge sa Israel. So imagine, makikita natin si Samuel, kung gaano siya ka-importante sa Israel that time. Siya ang nag-anoint kay Saul, kay King Saul. Siya ang nag-anoint kay King David. Sino si King David? Sinabi doon dito sa Bible, man after own heart. Okay? He's the greatest king. So, giplastan sa Ginoo una si Samuel para sa heart ni Hannah na maging mugawas ang pure kung unsa ang tinud-anan nito. So mag-produce og maayo nga bunga. So diyan natin makikita sometimes yung kapaitan natin, yung na-experience natin na buhay na parang wala na tayong esperansa, wala na tayong inspiration. Parang yung buhay natin na maririnig natin yung may mga lait, yung maririnig natin yung may mga salita na masasakit, naririnig natin. And then napi-feel natin na parang na sinisikip yung natuok na tawa. Para bang yung buhay natin na parang mura man niyo natunglo naman siguro ko, ana. But still, you believe in God, you trust in God, go to the Lord. And I believe God can make and change nga situation, ihimo na siya para sa tuwa na mugawas kung unsa ta ka tinuod, kung unsa ta ka pure diha sa Ginoo, kung unsa ta ka tinud-anay, kung unsa ta ka kanang matinugdanon, unsa ta ang atuang pagkatao, makita niya sa Ginoo. Pinaagi sa circumstance nga gihatag sa Ginoo. Okay? So ang kanali ang olive oil. Kanang olive oil isa mahal kay na siya nga oil, di ba? Yung olive oil. Ang olive oil di ay bago na siya maka-produce og oil, pislato na siya. Pislato na siya hanggang sa madugmok, hanggang sa madurog yung olive oil. Hangtod mag-produce siya og good oil. Tagpila na ang olive oil, wala na siya cholesterol, wala na siya kuwan. Mao na siya pinakamahal na oil. Okay, so same thing sa ato we will go to process. Magdadaan talaga tayo ng process na yung buhay natin na magkagutsa-gutsa, magkagupot-gupot, may mga maririnig tayo na mga salita, mga sasakit na salita, but go to the Lord. Pour out into the Lord. Give it to the Lord. And I believe sa tuang pure heart, God will bring us into new season sa ating life. Yung paghihirap natin na-experience natin, mag-produce yun ng magandang result. Like sa life ni Hannah. Out sa kalabasan ng paghihirap niya,
ang lumabas doon, yung paghihingi niya, hindi siya naghihingi lang ng ordinaryo, hindi, yung hiningi niya instead na ordinaryo na tao lang. Sa kanya, wala siya hindi siya naghihingi, Lord, bigyan mo ako ng anak na sana maging prophet siya, na maging leader siya. Hindi sinabi dito, bigyan mo lang ako ng anak para malunas yung ano ko. So, the blessing of the Lord na binigay sa kanya, hindi lang yung leader, hindi lang yung anak na binigay, leader, prophet, judge, yung binigay. So, in proper time, in proper season sa ating buhay, God will make change sa ating ang Panginoon ng ating buhay. Yung kahirapan natin, God will bring into blessing. Okay? So, makita natin yan kasi yung plano, yung sa Isaiah 55:9, yung isipan natin, mababa lang, dito lang sa ano daw, as heaven as high is higher than, so ang plano ng Panginoon as higher than heaven. Din yung ating plano, mababa lang dito sa kalibutan. So that is in Isaiah 55:9. So, makita natin dito yung picture kung how God changed and processed everything. Okay? So in Ephesians 1:4 and 5, because this is a very good and very very touching for me na scripture, that in Ephesians 1:4-5, he said, for He chose, pinili niya tayo before the creation of the world. It is ikaw yan, tayo yan. Pinili tayo ng Panginoon before the creation of the world to be holy. To be, Dili dahil holy na tayo. To be holy, na maging holy. So, pinili tayo dahil hindi tayo holy pa, holy na, yung balaan na, kundi magiging holy. Pinili na pala tayo kahit na hindi pa tayo holy. Hindi pa tayo, makasalanan pa tayo, pinili na tayo ng Panginoon. To be holy and blameless, na maging walang makasalanan. In His sight, in love, pinili niya tayo because of His love. Okay, so He predestined, yung predestined na niya to be His son, yung anak, maging anak niya, na adopted son. Okay, so as His son through Jesus Christ, through Jesus Christ in according His will and His pleasure and purpose. Okay, so yun ang message natin ngayon. I believe na nakikita natin sa buhay dito sa season, sa panahon kapanahonan ni Hannah at kay Daniel, kay Samuel. So in the process, in the proper time, sa season, sa panahon, darating ang panahon na yung ngayon na yung situation natin ngayon, God will change that into wonderful things. Okay? Like in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, plans to give you peace, plans to give you hope. Okay. So dahil we seek the Lord, we choose the Lord, God will surely bless us in a proper time in the season. Okay? So let's pray. Our most and gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time, O God. Thank you for your message, O God. Thank you for what you have done, O God. Thank you for your plan, O God, na binibigay mo sa amin, Lord. Lord, we know, O God, we just submit everything unto you, O God. Because everything, O God, there is a process, O Lord. And everything, O God, Lord, we know. Alam namin, Lord, O God, is lisod man, Lord, ang pagkinabuhi, ang paglakaw na mo, Lord, O God, tungod sa among palibot, O God, na dili na mo masabtan. But Lord, O God, we know that your plan, O God, is higher than our plans, and your ways are higher than our ways, O Lord. Lord, we just commit, God, into you, Lord. Give us just a courage, O God, Lord. Bigyan mo sana kami ng courage, O Lord, na mag-continue, O God, on serving you, on doing, O God, all sa you, Lord, O God. Lord, we commit this service, O God, your word, O God,
na-deliver, O God, sa iyong mga anak. Bless the souls, O Lord, O God. Some of us here, O God, Lord, maybe now experiencing, O God, naka-experience, Lord, O God, ng mga kapaitan, kasakitan, Lord, O God. Lord, but Lord, we commit just into you, Lord Jesus, because we know and we believe, O God, this is just a time, a season, Lord Jesus, O God, na ma-test kami, Lord, kung saan kami ka-faithful ya kanimo, Lord, O God. Lord, we just commit all these things, O God, into you, Lord, O God. Our problems, our trials, O Lord, O God, everything, O Lord God. In Jesus' name. Amen.